Kapag bumili ka ng tiket sa eroplano, nagtitiwala ka na dadalhin ka ng airline ng ligtas sa iyong destinasyon. Ipinapalagay mo na alam ng mga piloto ang kanilang ginagawa, na ang mga eroplano ay nasa perpektong kondisyon, at na kung may magkamali, may sasagot. Ngunit ang katotohanan ay hindi lahat ng airline ay magkakapareho. May ilan na dapat ay nasa iyong blacklist. Mga kumpanyang may mga record na lubang nakakatakot. Nang sinumang biyaherong may impormasyon ay mas mabuting umiwas. Ngayon ay ibubunyag ko sa iyo ang mga pangalan ng 12 pinakamasamang airline sa planeta. Upang sa susunod, na makakita ka ng tiket na kahina-hinalang mura, mag-isip ka ng 2 beses bago ito bilhin. Magsimula tayo. Pakistan International Airlines ang airline na ipinagbabawal sa Europa at Estados Unidos. Magsisimula tayo sa isang airline na dapat ay isang karangalan ng bansa. Ngunit naging isang halimbawa ng kung ano ang hindi dapat gawin sa abyasyon. Ang Pakistan International Airlines, na kilala sa daglat na PIA, ay may kasaysayan ng kaligtasan na nakakatindig balahibo. Noong 2020, ang airline ay dumanas na isang matinding dagok na hindi pa nito nare-recover. Ibinunyag ng mga autoridad sa abyasyon ng Pakistan na halos 1/4 ng mga komersyal na piloto ng bansa ay may mga peking lisensya. Hindi sila nakapasa sa mga pagsusulit, wala silang kinakailangang pagsasanay, at gayon paman ay lumilipad sila na may mga pasaherong sakay. Ang PIA ay nagpapatakbo kasama ang mga piloto na hindi marunong lumipad. Ang mga kahihinatnan ay hindi nagtagal. Ipinagbawal ng European Union ang PIA na lumipad sa kanilang airspace. Isinara rin ng Estados Unidos ang kanilang mga pinto. Ngayon, ang airline ay nagpapatakbo na lamang ng mga lokal na flight at sa ilang destinasyon sa Asia. Ngunit kahit sa mga flight na iyon, ang mga problema ay nagpapatuloy. Ang mga aksidente tulad ng sa flight 8,300 at 3 sa Karachi, kung saan namatay ang halos 100 tao, ay nagpapatunay na ang mga problema sa kaligtasan ay hindi lamang usapin ng mga papel. Kulang na maintenance, korupsyon sa loob, at isang tumatandang fleet ang kumukumpleto sa larawan. Kung makakita ka ng tiket ng PIA, kahit gaano pa ito kamura, paboran ng iyong sarili. Maghanap ng ibang opsyon. Nepal Airlines, paglipad sa bansa ng Everest, ngunit may malaking panganib. Ang Nepal ay isang bansa ng kagandahang nakakamangha, kasamang pinakamataas na bundok sa planeta at isang kamangha-manghang kultura. Ngunit ito rin ay isa sa mga pinakamapanganib na lugar para lumipad. Ang flag carrier, ang Nepal Airlines, ay may daladalang kasaysayan ng mga aksidente na naglalagay dito sa lahat ng mga blacklist sa mundo. Ang heograpiya ay hindi nakakatulong. Ang paglipad sa Himalayas ay technical na komplikado na may mga paliparan sa mga imposibleng lugar tulad ng Lukla, kung saan ang landas ay nagtatapos sa isang bangin. Ngunit ang problema ay hindi lamang ang heograpiya. Ito ay ang kawalan ng maintenance, ang lumang fleet, at isang maluwag na regulasyon na nagpapahintulot sa kung ano ang sa ibang bansa ay hindi maiisip. Ang mga aksidente ay sunod-sunod dekada matapos ang dekada. Mga eroplano na bumabagsak sa mga bundok, na lumalampas sa mga landas, na nawawala ng walang bakas. Ipinagbabawal ng European Union ang Nepal Airlines na lumipad sa kanilang airspace. At ang karamihan sa mga internasyonal na airline ay huminto na sa pagpapatakbo sa bansa dahil sa panganib. Kung maglalakbay ka sa Nepal, at marami ang gumagawa nito dahil naaakit sa Everest, pumili ng mabuti kung kanino ka lilipad. Ang mga airline ng Nepal, sa pangkalahatan, ay isang loterya na hindi karapat-dapat na laruin. Lion Air, ang low-cost na Indonesian na may itim na kasaysayan. Ang Indonesia ay isang arkipelago ng higit sa 17,000 isla, at ang paglipad ay madalas na ang tanging paraan upang gumalaw. Sa sobrang laki ng demand, ang mga low-cost airline ay dumami na parang mga kabute.
Ngunit wala pang nakakaipon ng ganong itim na kasaysayan tulad ng Lion Air. Ang airline na ito, isa sa pinakamalaki sa Timog Silangang Asya, ay naging bida sa ilan sa mga pinakamalalang aksidente sa mga nakaraang taon. Ang pinakakilala, walang duda, ay ang Flight 610 na bumagsak sa dagat ng Java noong 2018 na may 189 na tao sa loob. Ito ang unang aksidente ng isang Boeing 737 MAX at nagdulot ito ng pandaigdigang krisis na nagpanatili sa modelong iyon sa lupa sa loob ng ilang buwan. Ngunit ang problema ng Lion Air ay hindi lamang ang partikular na modelong iyon. Ito ay ang kultura ng kumpanya. Hindi kontroladong pampapalawak, kulang na pagsasanay ng mga piloto, at isang obsesyon sa mga kita na humantong sa mga bawas sa maintenance. Ang mga insidente ay binibilang sa 12-dosena. Mga eroplano na lumalampas sa landas, na nakakaranas ng mga mechanical na pagkabigo sa kalagitnaan ng flight, na lumalapag nang hindi nakabukas ang mga landing gear. Ang paglipad sa Lion Air ay parang paglalaro ng Russian roulette. At ang mga posibilidad, bagaman mababa, ay mas mataas kaysa sa anumang airline sa Europa o Hilagang Amerika. Blue Wing Airlines, ang ghost airline ng Suriname. Ang Suriname ay isang maliit na bansa sa Hilagang Baybayin ng Timog Amerika, hindi ganong kilala, na may malawak na gubat at isang hiwa-hiwalay na populasyon. Upang ikonekta ang mga nakahiwalay na komunidad, may mga maliliit na airline na nagpapatakbo sa mga kondisyon na, sabihin na nating, delikado. Ang Blue Wing Airlines ay isa sa mga ito. At ang kasaysayan nito ay napakatakot na dapat na itong ipasara. Ang mga aksidente ay nangyayari sa isang nakababahalang dalas. Mga eroplano na bumabagsak sa gubat na nawawala ng hindi matagpuan ng mga labi, na nakakaranas ng mga mechanical na pagkabigo sa kalagitnaan ng flight. Noong 2008, isang flight ng Blue Wing ang bumagsak ilang sandali, matapos ang paglipad na ikinamatay ng 19 na tao. Ibinunyag ng mga investigasyon na ang airline ay nagpapatakbo ng halos walang maintenance, na ang mga piloto ay walang sapat na pagsasanay, at ang pangangasiwa ng mga otoridad ng Suriname ay wala. Ang Blue Wing ay nasa lahat ng mga pandaigdigang blacklist, at syempre, ipinagbabawal itong lumipad sa Europa. Kung sa anumang dahilan ay kailangan mo maglakbay sa Suriname, maghanap ng mga alternatibo. Bagaman marahil ang tanging alternatibo ay ang huwag ng maglakbay. Ariana Afghan Airlines, paglipad sa zona ng salungatan, ngunit walang garantiya. Ang Afghanistan ay ilang dekada ng lugmok sa mga salungatan, at ang flag carrier nito, ang Ariana Afghan Airlines, ay isang refleksyon ng katotohanan iyon. Ang pagpapatakbo sa isang bansa na walang epektibong kontrol sa trapiko sa himpapawid, na may mga paliparan na naging eksena ng mga labanan, at may fleet na tila galing sa isang museo, ay hindi eksaktong isang garantiya ng kaligtasan. Ang Ariana ay nakaranas ng maraming aksidente sa buong kasaysayan nito. Mga eroplano na binaril ng hindi sinasadya, mga eroplano na bumabagsak dahil sa mechanical na pagkabigo, mga eroplano na basta na lamang nawawala. Ang fleet ay binubuo ng mga lumang aparato. Marami sa mga ito ay biniling second-hand mula sa mga airline na nagretiro na sa kanila. Ang mga pandaigdigang parusa ay nagpahirap sa loob ng maraming taon sa pagdating ng mga piyesa, at ang maintenance ay, sa pinakamagandang sitwasyon, ay kulang. Ngayon, kasama ang mga Taliban na muling nasa kapangyarihan, ang sitwasyon ay mas delikado pa. Ang paglipad sa Ariana Afghan Airlines ay isang pustahan kung saan ang tanging bagay na maaari mong mawala ay ang iyong buhay. Iwasan ito sa lahat ng pagkakataon. Air Koryo, ang airline ng Hilagang Korea na nakakatakot makita pa lang. Ang Hilagang Korea ay isang hiwalay na bansa, isang saradong mundo na nabubuhay sa sarili nitong katotohanan. Ang flag carrier nito, ang Air Koryo,
ay isang perpektong refleksyon ng pagkakabukod na iyon. Kasamang isang fleet na binubuo halos eksklusibo ng mga eroplanong Sobyet mula noong mga taong 70 at 80. Ang Air Koryo ang tanging airline sa mundo na nakatanggap ng rating na isang bituin sa Skytrax, ang pinakamababang posibleng rating. At hindi ito katakataka. Ang mga Ilyushin at Tupolev na ginagamit ng Air Koryo ay mga relikya ng Cold War. Mga eroplano na sa anumang ibang bansa ay nasa isang museo na. Ang kawalan ng mga piyesa dahil sa mga pandaigdigang parusa ay nagpipilit sa mga mekaniko na gumawa ng paraan gamit ang mga improvised na bahagi. Ang mga pandaigdigang inspeksyon na dinanas ng airline ay nagbunyag ng malalalang pagkakamali. Mga kable na nakalabas ang balat, mga sistemang nabigasyon na luma na, mga tagas ng gasolina. Sa kabila ng lahat, ang Air Koryo ay patuloy na lumilipad, pangunahin sa China at Russia, at nag-aalok din ng mga flight para sa mga turista sa iilang biyahero na naglalakas loob na bisitahin ang bansa. Kung isa ka sa kanila, maghanda para sa isang karanasang hindi malilimutan, ngunit hindi dahil sa ginhawa. Tara Air, ang espesyalista sa mga aksidente sa Himalaya. Babalik tayo sa Nepal. Ngunit sa pagkakataong ito ay sa isang pribadong airline na nagkamit ng isang reputasyong mas itim pa kaysa sa Nepal Airlines. Ang Tara Air ay nagpapatakbo ng mga flight sa mga pinakaliblib na lugar ng Himalaya gamit ang mga maliliit na eroplano na lumalapag sa mga imposibleng landas. At ang mga aksidente ay naging isang trahedyang nakaugalyan na. Noong 2016, isang flight ng Tara Air ang gumagsak sa isang gulubunduking lugar na ikinamatay ng 23 tao na nasa loob. Noong 2022, isa pang eroplano ang nawala, kasama ang 22 tao, at ang mga labi ay hindi natagpuan hanggang matapos ang ilang araw. Ang mga sanhi ay palaging pareho. Masamang kondisyon ng panahon, kawalan ng teknolohiya upang ligtas na makapagpatakbo sa kapaligirang iyon, at isang maintenance na hindi sapat. Ang mga airline ng Nepal sa pangkalahatan ay may rate ng aksidente na mas mataas kaysa sa average ng mundo. At ang Tara Air ay isa sa mga pinakamalalang halimbawa. Kung pinapangarap mo lumipad sa paanan ng Everest, isiping mabuti kung kanino mo ito gagawin. O mas mabuti pa, maghanap ng alternatibong panlupa. Conviasa, ang airline ng estado ng Venezuela na naka-veto sa Europa. Ang Venezuela ay dumaranas ng isang malalim na krisis na nakakaapekto sa lahat ng aspeto ng buhay, at ang abyasyon ay hindi isang ehempsyon. Ang Conviasa, ang airline ng estado, ay nag-iipon ng kasaysayan ng mga insidente at pagbabawal na naglalagay dito bilang isa sa mga pinakamalala sa kontinente ng Amerika. Noong 2011, isinama ng European Union ang Conviasa sa kanilang blacklist na ipinagbabawal ang kanilang mga eroplano na lumipad sa airspace ng Europa. Ang mga dahilan? Malubang kakulangan sa kaligtasan, kawalan ng pangangasiwa ng mga awtoridad ng Venezuela, at isang tumatandang fleet na may kadudadudang maintenance. Ang mga aksidente ay hindi nagtagal. Noong 2020, isang eroplano ng Conviasa ang bumagsak sa isang rural na lugar ng Venezuela, at ang mga investigasyon ay tumukoy sa mga mechanical na pagkabigo. Ang airline ay inakusahan din ng pagpapatakbo ng mga irregular na flight. Ang ilan sa mga ito ay may kaugnayan sa pagtutulak ng droga at korupsyon sa gobyerno. Ang paglipad sa Conviasa ay isang Russian roulette kung saan marami ang mga bala. Kung kailangan mong maglakbay sa Venezuela, maghanap ng mga international na airline na nagpapatakbo pa rin doon, bagaman paunti na sila ng paunti. Scott Airlines, ang kasak na hindi nakakumbinsi sa mga inspektor. Ang Kazakhstan ay isang napakalaking bansa, ang ikasyam na pinakamalaki sa mundo.
at ang abyasyon ay mahalaga upang ikonekta ang malalawak nitong lupain. Ang SCAT Airlines ay isa sa mga pangunahing airline ng bansa. Ngunit ang kasaysayan ng kaligtasan nito ay nag-iiwan ng maraming katanungan. Noong 2013, isang eroplano ng SCAT ang bumagsak sa lungsod ng Almaty na ikinamatay ng higit sa 20 tao. Ibinunyag ng mga investigasyon ang mga pagkakamali sa pagsasanay ng mga piloto at kakulangan sa maintenance. Mula noon, ang airline ay nasa ilalim ng pandaigdigang pagsusuri. Ang mga audit ay nakatagpo ng mga paulit-ulit na problema. At bagaman pinabuti ng Kazakhstan ang pangangasiwa nito sa mga nakaraang taon, ang SCAT ay hindi pa rin nakakumbinsi sa mga inspektor ng Europa. Ang airline ay hindi pinagbabawal sa EU, ngunit ito ay sumasailalim sa mga restriksyon na naglilimita sa kanilang mga operasyon. Ang mga biyahero na nakalipad na kasama nito ay nagsasalita tungkol sa mga lumang eroplano, patuloy na pagkaantala, at isang pangkalahatang pakiramdam ng kawalan ng kaligtasan. Kung maaari kang pumili ng ibang opsyon para maglakbay sa Central Asia, gawin mo ito. Iraqi Airways. Ang airline na nananatiling buhay sa gitna ng mga guho. Ang Iraq ay dumanas ng mga dekada ng mga digmaan, pagsalakay, at pandaigdigang parusa. Ang flag carrier nito, ang Iraqi Airways, ay isang refleksyon ng magulong kasaysayang iyon. Itinatag noong mga taong 40, ito ay isa sa mga pinakaprestiyosong airlines sa Middle East. Ngunit ngayon, ito ay isang anino na lamang ng dati. Ang mga parusa noong mga taong 70 ay nagparalisa sa kanilang fleet at nag-iwan sa mga eroplano nang walang maintenance sa loob ng maraming taon. Nang bumuti ang sitwasyon, sinubukan ng airline na muling bumangon. Ngunit ang mga problema ay nagpatong-patong. Ang mga malalalang aksidente, tulad ng sa Flight 163 noong 2010 na bumagsak habang sinusubukang lumapag sa Baghdad na nag-iwan ng higit sa 100 biktima, ay nagpapatunay na ang kaligtasan ay nananatili pa ring isang nakabinbing asignatura. Ang fleet ay isang halo ng mga lumang eroplano at ilan na mas moderno. Ngunit ang maintenance at ang pagsasanay ng mga piloto ay hindi umaabot sa mga pamantayang pandaigdig. Bukod dito, ang mga reklamo para sa mga kanselasyon, pagkaantala at masamang serbisyo ay patuloy. Ang Iraqi Airways ay patuloy na nagpapatakbo. Ngunit ang paggawa nito kasama sila ay isang pustahan na hindi dapat tanggapin ng sinumang biyaherong may impormasyon. Bangladesh Biman, ang flag carrier airline na may mga problema sa seguridad. Ang Bangladesh ay isa sa mga bansa na may pinakamakapal na populasyon sa mundo. At ang flag carrier nito, ang Bangladesh Biman, ay may mahirap na tungkulin na ilipat ang milyon-milyong tao. Ngunit ang kasaysayan ng kaligtasan nito ay nakakabahala. Ang mga aksidente ay nangyayari sa isang nakababahalang dalas. Noong 2011, isang eroplano ng Biman ang bumagsak sa Nepal na may higit sa 50 biktima. Ang mga investigasyon ay tumukoy sa mga pagkakamali ng mga piloto at kawalan ng pagsasanay. Ngunit hindi ito isang hiwalay na kaso. Ang airline ay nakaranas ng maraming insidente. Mga paglampas sa landas, pagkabigo ng makina, mga emergency landing. Ang mga pandaigdigang audit ay nakatagpo ng mga kakulangan sa maintenance at sa pagsasanay ng tripulante. Bukod dito, ang Bangladesh Biman ay kilala sa kanilang patuloy na mga welga na nag-iiwan sa libu-libong pasahero na stranded ng walang paunang abiso. Ang European Union ay hindi ito ipinagbawal, ngunit ito ay nasa ilalim ng pagmamasid. Kung maglalakbay ka sa Bangladesh at may mga internasyonal na airline na nagpapatakbo doon, tulad ng Emirates o Qatar Airways, pumili ng alinman
bago ang lokal na airline. Yeti Airlines, ang huling trahedya sa Pokhara. Ang Yeti Airlines ay isa pang airline ng Nepal na nagpapatakbo sa mahihirap na ruta ng Himalaya. At tulad ng kanilang mga kababayan, mayroon itong tragikong kasaysayan na naglalagay dito sa listahang ito. Noong Enero ng 2023, ang buong mundo ay nanghinig sa balita. Isang eroplano ng Yeti Airlines nang bumagsak sa paligid ng Pokhara, isa sa mga pinakaturistikong lungsod sa Nepal. 72 tao ang namatay sa insidente, ang pinakamalalang aksidente sa abyasyon sa Nepal sa loob ng mga dekada. Ang mga imahe ng eroplano na biglang tumagilid bago ang epekto ay kumalat sa buong mundo. Ang mga paunang investigasyon ay tumukoy sa pagkakamali ng tao, na ang mga piloto, dahil sa pagkakamali, ay inilagay ang mga power lever sa maling posisyon, na nag-iwan sa mga makina ng walang tulak. Ngunit ang pagkakamali ng tao ay hindi lamang ang responsabale. Ang kawalan ng mga modernong sistema ng babala, ang kakaunting pagsasanay, at ang mga kakulangan sa pangangasiwa ay mga problemang endemiko sa abyasyon sa Nepal. Ang Yeti Airlines ay nakaranas na ng mga nakaraang aksidente, at gayunpaman ay patuloy na lumilipad. Ang trahedya sa Pokhara ay isang paalalang makabid na sa ilang bansa, ang paglipad ay nananatiling isang aktibidad na may mataas na panganib. Hanggang dito ang 12 airline na dapat mong iwasan sa lahat ng pagkakataon. Mga totoong pangalan, totoong problema, totoong biktima. Hindi ito tungkol sa paglikha ng alarma, kundi ang magbigay ng impormasyon. Dahil ang paglipad ay ligtas, hindi ka panipaniwalang ligtas kapag ginagawa ito kasama ang mga kumpanyang sumusunod sa mga patakaran. Ngunit kapag ang mga patakaran ay binaliwala, kapag ang korupsyon o ang kawalan ng mga paraan ang nananaig, ang panganib ay tumataas. Sa susunod na bumili ka ng tiket, magsaliksik ng kaunti. Tingnan ang kasaysayan ng airline. Maghanap ng mga opinyon mula sa ibang mga biyahero. Suriin kung ito ay nasa anumang blacklist. Ang isang murang tiket ay maaring maging napakamahal kung babayaran mo ito ng iyong buhay.